Ako si Binibining Rochelle A. Carrizo at ang paksang itatalakay ko sa araw na ito ay Implementing a Curriculum Daily in the Classrooms. So ayon sa DepEd Order number 70 series of 2012, teachers of all public elementary and secondary schools will not be required to prepare a detailed lesson plan. So ginawa ang DepEd order na ito upang gawing mas madali at epektibo ang trabaho ng mga guro habang pinapanatili pa rin ang kalidad ng edukasyon. Dahil nga hindi gumagamit ng detailed lesson plan itong mga guro sa public school ng secondary at elementary, maaari silang gumamit ng daily lesson logs or DLL o mas pinaikling lesson plans na mas practical at hindi gaano matrabaho dahil layunin nitong bawasan ang workload ng mga guro upang mas makapag-focus talaga sila sa epektibong pagtuturo. Starting the class right, laying down the curriculum plan. A teacher must have a written lesson plan. So here are the main parts of the lesson plan. The first one is the objectives or the intended learning outcomes. The second one is the subject matter. The third one is the procedure or the strategies of teaching. The fourth one is the assessment of learning outcomes. And the last one is the assignment. So, yung tatalakayin ko lamang dito ay yung objectives or intended learning outcomes at saka subject matter. So, ang intended learning outcomes, ito ang nagiging gabay ng mga guro sa pagtuturo at pagsusuri ng kung natamo ng mga mag-aaral ang layunin ng pagkatuto. Nakapaloob dito kung ano ang dapat matutunan ng isang bata, ano ang magagawa o maipapakita ng mga estudyante pagkatapos ng klase. Nakapaloob dito ang Bloom's Taxonomy na nanahati sa tatlong kategorya. Una lamang dito ay ang cognitive na tumutukoy sa kaalaman at pag-iisip ng isang bata. Ang pangalawa ang affective na tumutukoy sa emosyon o sa loobin at pagpapahalaga ng bata. At ang panghuli ay ang psychomotor na tumutukoy sa kasanayang pisikal at koordinasyon ng isang bata. So narito ang Bloom's Taxonomy 1956 at ang revised Bloom's by Anderson 2001. Ngayon naman dito, mas nakafocus tayo dito sa revised Bloom's Taxonomy, particular na sa mga kategorya nila. Dumapo naman tayo sa levels of knowledge. So una na lamang dito ay ang factual knowledge. Ang factual knowledge, ito ay tumutukoy sa mga tiyak na impormasyon, datos at ideya na kailangang matutunan at tandaan ng isang mag-aaral. So sa madaling salita, ang factual knowledge ay ang mga impormasyon na maaaring makuha mula sa aklat, sa guro o karanasan na hindi na kailangan ng malalim na pagsusuri, kundi pag-alala lamang ng mga tamang detalye. So, ang halimbawa na lamang dito, ang Florante at Laura ay isinulat ni Francisco Balagtas. So, dito sa halimbawang ibinigay ko, binibigay ko lamang kung sino talaga yung nagsulat ng Florante at Laura, which is si Francisco Balagtas. So, sa factual knowledge, hindi mo na kailangan ng malalimang pagsusuri dahil ang kinakailangan lamang dito ay ang pag-alala lamang talaga ng mga importanteng detalye o yung mga tamang detalye. So, ang pangalawa naman ay ang conceptual knowledge. So, pag sinabi natin conceptual knowledge, ito ay tumutukoy sa mas malalim na pag-unawa sa mga ideya o konsepto na maaaring may kaugnayan sa isa't isa. Hindi lamang ito basta mga tiyak na impormasyon tulad ng sa factual knowledge, kundi ito ay mas may kaisipang mas malawak na kahulugan na maaari nating gamitin sa iba't ibang sitwasyon. So, sa madaling salita, ang conceptual knowledge, ito ay ang pag-unawa sa kung paano nagkakaugnay ang mga ideya upang makabuo tayo ng isa pang kahulugan or ng mas malalim na kahulugan at aplikasyon sa tunay na buhay. Halimbawa na lamang sa subject na Filipino, particular na sa paksang wika at panitikan. So, ang konsepto ng komunikasyon ay hindi lamang siya basta pagpapalitan ng mga salita, kundi may kaugnayan rin siya sa wika, kultura at konteksto ng kausap. So, sa pamamagitan nito, meron na tayong may mas malawak na ritong kaalaman yung mga bata na pag-uugnayin yung mga ibang konsepto upang makabuo pa ng isang
bagong konsepto o bagong kaalaman. Katulad ng ibinigay kong halimbawa na hindi lamang siya nagpo-focus basta-basta sa mga factual, kundi mas malawakang kaalaman na yung dito sa conceptual knowledge. So dito sa procedural knowledge, tumutukoy lamang siya sa kung paano gawin ang isang bagay gamit ang mga tamang hakbang, proseso o pamamaraan. So pag sinabi nating procedural knowledge, meron talaga siyang proseso or mga hakbang at mga pamamaraan na sinusunod. So, ang panghuli naman ay ang metacognitive knowledge. Ito ay tumutukoy sa kaalaman tungkol sa sariling pag-isip at kung paano ito gumagana. So, kapag may metacognitive knowledge ang isang tao, alam niya kung paano niya natututo, anong estratehiya ang epektibo sa kanya at kung paano niya mapapabuti ang kanyang pagkatuto. Mayroong tatlong uri ang metacognitive knowledge. Una na lamang dito ay ang declarative knowledge, pangalawa ang procedural knowledge, pangatlo ay ang conditional knowledge. So, pag sinabi natin declarative knowledge, ito ay tumutukoy sa ano ang kaalaman ko. So, question mo yung sarili mo sa kung ano ang kaalaman mo sa isang bagay. Pangalawa naman doon sa procedural knowledge, paano ako natututo. So, paano nga ba ako natututo? So, nakakapag-isip ka ng mga bagay kung paano ka natututo. So, pangatlo naman ay ang conditional knowledge. So, dito sa conditional knowledge ay sinasabi dito na kailan ko ba gagamitin ang aking kaalaman. So, dito parang ina-apply mo na o tinutugma mo na kung paano mo mai-apply yung mga kaalaman mo. Upang mas madali ninyong maintindihan, narito ang pagkakaiba nila. Ang factual knowledge ay nakatuon sa mga impormasyon. Samantalang ang conceptual knowledge naman, ito ay tungkol sa mga ideya at koneksyon. Ang procedural knowledge naman, ito ay tungkol sa proseso o mga pamamaraan. At ang panghuli naman, ang metacognitive knowledge, ito ay tungkol sa pag-iisip kung paano tayo natututo. So, dumapo naman tayo sa subject matter. So, ang subject matter o ang nilalaman ng aralin, ito ay tumutukoy sa mismong paksang ituturo sa mga mag-aaral. Ito ay ang ano sa pagtuturo. Ito ang tiyak na kaalaman, konsepto, teorya, o kasanayang nais iparating ng guro sa kanyang klase. So, ang pagpili ng ang pagsunod o pagpili ng subject matter ay mahalaga dahil ito ang nagsisilbing gabay sa pagtuturo upang maging tiyak na ang mga aralin ay sistematikong naihahatid. Ito ay tumutulong sa mga mag-aaral na matutunan ang mahalagang kaalaman na may kaugnayan sa kanilang edukasyon at sa pang-araw-araw na buhay. So, sa madaling sabi, ang subject matter ay ang puso ng isang aralin. Ito ay ang kaalaman nais ipasa ng guro upang matutunan ng mga mag-aaral. So, dahil nga nag-aaral itong mga mag-aaral, so mahalaga talagang sundin natin kung or itumpak natin yung pagpili ng subject matter or yung paksang aralin na dapat nating itatalakay sa mga mag-aaral dahil tayong mga guro or as a future teacher nga So, yung mga guro ang nagsisilbing pundasyon ng kaalaman ng mga mag-aaral. So, dapat na iugnay talaga yung mga paksang itatalakay ng mga guro sa kanyang klase. At dito lamang po nagtatapos ang aking klase. Maraming salamat!